Hello mga farmers, welcome sa ating farm. So dito tayo ngayon sa area natin na mga 1 month pa lang pagkatapos ng harvest. So ito talaga na area yung mga farmers na tinamaan talaga ng El Nino. Kita nyo ang biyak ng lupa. Talaga yung epekto sa mga farmers sa El Nino sa tubo. Liliit talaga yung tubo. Hindi sila makakasibol ng marami kasi walang ulan. So part na talaga yan sa mga challenges ng mga El Nino, La Nina, marami pang iba mga farmers. So pray lang natin na may ulan pa na darating. Kasi nakita nyo ang healthy pa rin ng tubo natin kahit na El Nino na. So nakasurvive talaga. Ito talaga yung kagandahan sa tubo mga ka-farmers. Pag talaga siya, tolerant talaga sa init. Hindi gaya sa mais. Ito talaga yung mga ka-farmers, yung kawawa talaga yung tubo. Parang for 3 weeks na ata ito hindi na umuulan dito sa Bukidnon ngayon. Nakita nyo yan mga farmers. Ito yung dito mga farmers, yan dyan, yung 5O dyan na variety, 5O variety. Then dito is ito yung 90 series dito. Sayang, ang healthy pa naman ang tubo, hindi inulan. So hindi tayo makaabuno nito mga farmers. Ito yung number 1 na epekto talaga sa El Nino. Hindi tayo maka-fertilize ng mga tanim natin kasi sayang din, kasi kung mag-fertilize tayo ng tanim din walang ulan, para tayong tanga kung magkuhan tayo mga farmers, mag-abono tayo ng El Nino. So hintayin lang talaga natin na umulan ng malakas bago tayo mag first dose nito. Hindi pa ito na first dose talaga, pero ang kakapal na ng dahon. Kita nyo mga farmers, ito yung 90 series, ang gaganda. So dyan mga farmers, nakita nyo dyan yung mga matataas na tubo, yan yung 270 ko na variety na unang hinarvest para ipatdan, para itanim sa ibang ibang area. So replant lang tayo. Advice ko lang din ngayon sa mga ka-farmers natin na dito sa Bukidnon, wag muna talaga kayo magpatanim ngayon, kasi marami akong nakikita sa highway nagtatanim talaga sila kahit El Nino. Ako hindi talaga ako sang-ayon magtanim kasi wala talagang ulan ngayon. Kita nyo sa langit to, wala talaga, El Nino talaga ngayon. So much better na talaga na i-save na lang yung pera nyo. Maghintay tayo ng may ulan bago tayo magtanim, kasi sayang din yung financing. Napakalaking input yung magagastos natin sa pagtatanim ng tubo, then hindi uulanin, so magiging wala din yung effort natin sa pagtanim. So walang talaga, timing is the key lang talaga mga farmers. Dapat mag-nood tayo ng mga news sa news channel, kasi yan yung mga trabaho din nila yung mga pinag-aralan nila. So alam nila yung kailan papasok talaga yung ulan, yung tag-ulan mga ka-farmers. So ayun, yung sa akin lang talaga is kawawa talaga yung tubo mga ka-farmers. Hindi ko pa na first dose, hindi ko pa din makuha nito mga ka-farmers. So maapaararo kasi ang titigas ng lupa, hindi kakayanin ng kalabaw ito. So sayang. Pero hintayin na lang talaga natin yung mga farmers, yung
tag-ulan bago tayo kuan ito, mag first dose, kasi masasayang lang yung pera natin pag mag-abono tayo. Hindi aapekto yung abono pag walang ulan talaga. Pero yung pag sa umaga mga farmers, meron naman yung mga yamog sa amin, kung tawag ba dun, yung fog na yun, meron yung mga farmers, meron yung tubig. So makikita natin nga medyo healthy pa din yung tubo, kasi dahil yan sa fog. Yung fog na yan, yun yung may dalang tubig na sa dahon mga farmers. Yung na-observe ko lang, kasi yung mga 5 AM pag pupunta ako sa area, meron talagang fog din, may basa talaga yung dahon niya ka farmers. So tendency talaga na may blessings talaga sa Panginoon kahit papaano farmers, kahit El Nino, hindi pa din tayo pinababayaan talaga ng Panginoon sa mga tanim natin. Pero kung ganito yung sistema, mga 3 months siguro na straight ito, dihado na talaga yung mga tubo natin. So pero hindi tayo mawala ng pag-asa mga farmers, kasi part na talaga yan sa pagtatanim ng kahit ano, yung mga challenges na ito. So ito yung 272 ko, diba ang bilis lumaki. Yung kaka-feature ko pa lang ito yung sa last vlog ko, pero ngayon nakita nyo. Ito yung mga farmers na nag first dose ako nito, is tiniming ko talaga na may ulan. Yung lumakas yung ulan, mga 2 beses ata yun, nag-decide na ni si mama ko na magpa-abono na agad. So ito na yung resulta mga farmers. So kahit El Nino, ang healthy pa din ng 272 natin. So timing lang talaga. So dito sa isa medyo na talaga ito na huli ng harvest, kaya medyo hindi na hanapan ng abono talaga. Kasi yung pag ulan nun, ito is subject to sunog pa. Hindi pa tayo makaabot. So dito talaga, bilib talaga sa 272 mga farmers. Nagkakapal talaga ng saha niya. Kita nyo, healthy. Dito yung 550 natin, yung matamis na variety. So makikita nyo dun ka farmers, yung doon parang nasusunog na yung tubo natin. Puntahan natin mamaya yun, i-picture natin din sa vlog. So yun lang muna mga farmers. Dito na aside yung epekto ng El Nino sa tubo natin is, una, hindi talaga tayo maka-fertilize. Liliit talaga yung tubo natin. Huwag na kayo mag-expect na lalaki ito pag ganito, kasi number 1 factor talaga ng tubo is yung water talaga. So number 1 na maka-apekto talaga yung tubig sa pag-growth ng sugar cane natin. So panapanahon lang talaga yung El Nino mga farmers. Hindi naman taon-taon may El Nino, may mga taon lang talaga na El Nino yung panahon. So yun ang mga farmers, no? Huwag mawala ng pag-asa. Happy farming.